Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, James Sanchez, Eric Ibanez, Carlos Cañete, at sa Elehan family ng Cagayan Silio, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2871. Kaagad, maraming tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang lumitaw sa harapan ni Mateo. Isang babaeng nakasuot ng royal attire, na may kasamang isang nakaka-relax na mukhang binata, ang nakatayo sa gitna ng karamihan. Napakaganda ng mukha ng babae. Mukha siyang halong lahi, na medyo mataas ang tungki ng kanyang ilong, at kasing ganda ng isang painting ang kanyang mga mata. Ang kanyang maskara sa mukha ay nagbibigay sa kanya ng isang misteryoso ngunit kaakit-akit na hitsura. Siya ay walang iba kundi ang ikaapat na kahalili ng maharlikang pamilya, ang ikaapat na prinsesa. Ang nasa likuran niya ay isang gwapong lalaki na nasa 5 feet at siyam, ang mukha niya ay kasing talas ng kutsilyo. Siya ay mukhang napakakaakit-akit, ngunit isang masamang pakiramdam ang maramdaman sa kanyang buong katawan. Halos mapaluhod ang sensasyon sa paligid niya. Isa siyang Baron ng Empire, co-commander ng Knights Templar, at ang God of War, si Jason Leo. Tahimik na luminga-linga si Jason sa paligid bago kumuha ng mahaba at manipis na tabako at sinindihan ito ng basta-basta. Humakbang pasulong si Mateo na parang isang tapat na gopher. Yumuko siya bilang paggalang, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakaayos sa kanyang tagiliran. Prinsesa, Young Master Leo. Talagang binigo mo ako, Mateo. Hindi kumibo ang ikaapat na prinsesa habang bumuga ng usok si Jason sa mukha ni Mateo. Pagkatapos ay inabot ni Jason ang mukha ni Mateo. Nadala mo ang napakaraming mga tauhan ko dito sa loob ng 2 buong araw ngunit wala ka man lang magawang tama, patuloy ni Jason. Hindi ka makakakuha ng lisensya sa kasino ng pamilya Hamilton. At ang asong iyon na si Queenie ay hindi yuyuko sa akin. Narinig kong ginawa ng mga artista ang lahat ng mga bagay na iyon para sa iyo ngunit hindi mo pa rin nakukuha ang gusto mo. Sabihin mo sa akin, paano kita parurusahan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mateo bago niya ibinagsak ang kanyang tuhod sa lupa. Wala akong kakayahan, Commander. Pakiusap, parusahan mo ako ayon sa gusto mo. Walang emosyong ipinakita si Jason kahit lumuhod sa harapan niya si Mateo. Hindi rin siya sumagot. Leo, narinig kong ginawa ni Mateo ang lahat ng kanyang makakaya sa Hong Kong at Las Vegas. Biglang nagsalita ang ikaapat na prinsesa pagkatapos ng mahabang katahimikan. Napakatalino niya sa kanilang kilos. Ito ay malinaw na siya ay sinanay ng propesyonal. Kung tutuusin, maraming taon na siyang nakasama mo. Buong oras na niyang ipinaglalaban ka. May mga alingaw-ngaw na nagsasabing si Mateo ay may iba pang motibo at sinusubukang umangat sa kapangyarihan. Ngunit sa palagay ko ang mga tsismis ay kumakalat lamang upang lumikha ng mga dibisyon sa pagitan ninyong dalawa. Kahit wala siyang narating, talagang pinaghirapan ka niya. Mas mabuti kung hindi mo siya parusahan. Okay lang, Jason. Tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Mateo matapos marinig ang mga salita ng ikaapat na prinsesa. Nasa bingit na siya ng pagbagsak nang marinig niyang may nakakita sa isang lihim na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero dahil medyo karakter siya, natiis niya ang malamig na titig ni Jason. Young Master Leo, kasalanan ko lahat ito. Wala akong kakayahan. Parusahan mo ako ayon sa gusto mo. Wala akong reklamo kahit ano. Salamat sa pagmamakaawa mo sa akin, 4th Princess. Ngunit mula noong sinaunang panahon, ang isang alipin ay dapat mamatay kung naisin ng amo. Ang kapangyarihan, katayuan, impluwensya, at lahat ng iba pa ay pinagpala sa akin ni Young Master Leo. Kinokontrol niya ang buhay at kamatayan ko. Kaya nga tatanggapin ko ang anumang parusa. Nang makita ang magalang na saloobin ni Mateo, nagliwanag ang mga mata ni Jason sa kasiyahan. Tumayo ka. Paano kita mapaparusahan pagkatapos mong sabihin ang lahat ng iyon? Bahagyang napangiti si Mateo bago dahan-daw ang inayos ang likod. Huwag kang mag-alala, Young Master Leo. Maaaring mabagal ako, ngunit sisiguraduhin kong matatapos ang aking misyon sa lalong madaling panahon. Bigyan mo pa ako ng 2 araw.
Ipapakita ko sa iyo ang isang ganap na bagong Hong Kong. Sana nga, bulong ni Jason. Ngunit kahit na hindi mo magawa iyon, hindi mahalaga. May mga bagay na dapat ko nang alagaan ang sarili ko sa simula pa lang. Pinunasan ni Jason ang abo mula sa kanyang tabako bago gumawa ng kilos, sinenyasan si Mateo na sundan siya palabas. Noon, binata at malakas akong lalaki nang dumating ako sa pamilya Liu mula sa Hong Kong, mahinahong kwento ni Jason habang naglalakad. Nasusuklam sa akin ang pamilya ko, pero buong tapang kong ipinaglalaban ang pangalang Liu. Mayabang ako. Gusto ko ang pamilya Liu na maging nangungunang pamilya sa Hong Kong at Las Vegas. Binago ko ang buong istruktura ng negosyo para sa pamilya Liu, hinayaan ang pamilya na umunlad at umunlad. Dahil sa kayamanan, awtoridad at kapangyarihan ng pamilya, kami ang mga pinuno ng nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Muntik na naming maabutan ang Yorks ng Hong Kong. Pero nakakahiya. Kinamumuhian pa rin ako ng pamilya pagkatapos ng lahat ng iyon. Sa tingin nila kabilang ako sa empire, kahit na ako ay mula sa parehong pamilya. Natatakot sila na ako ang magiging head ng pamilya kung patuloy akong lalakas at lalakas. Sa mga mata nila, kahit gaano ako kalakas, kahit gaano ako kakaya, wala itong ibig sabihin. Magiging komportable lang sila kung may kumpletong kontrol sila sa lahat ng gagawin ko. Sa wakas, may nangyari noong gabing nakipagtipan ako kay Queenie mula sa Yorks ng Hong Kong. Pagkatapos kong malasing, inihagis ako sa isang malayong higaan ng pinsan ko at agad akong inaresto, panunuya niya. Napakasimpleng plano. Noong gabing iyon, lahat ng mga paa ko ay nabali ng pamilya Liu bago ako itinapon na parang asong baliw sa kalye. Sa isang gabi, napunta ako mula sa isang baguhan sa Hong Kong sa isang nakakainis na daga sa kalye. Itinapon ako sa Hong Kong Imperial Prison kinabukasan. Pero maswerte ako, doon ko nakilala ang aking tagapagligtas. At ngayon, nandito na ako. Ang Imperial Baron, ang Vice Commander ng Knights Templar, at ang God of War. Bumalik na ako. Dapat matakot ang pamilyang Liu. Dapat matakot ang mga York ng Hong Kong. Lahat ng taga-Hong Kong ay dapat nanginginig sa takot. Alam na ni Mateo ang background ni Jason. Young Master Liu. Inayos na ng 4 na nangungunang pamilya ng Hong Kong na e-escort ka ng kanilang mga tao at ang ika-4 na anak na babae. Marahil hindi nila alam na ikaw ang parehong taong baldado noon. Maraming pamilya ang nag-iimbita sa iyo na maging bisita nila. Kasama ang pamilya ng Liu. Hindi ko sila tinatanggihan. Paano ang mga York sa Hong Kong? Mahinahong tanong ni Jason. Wala kaming narinig na kahit ano mula sa kanila. Tumawa siya. Tulad ng inaasahan ng isa sa 5 nakatagong pamilya. Iba ang kanilang lakas at kapangyarihan. Nag-alinlangan si Mateo na magsalita. Pero, I set up a meeting with Queenie bukas ng umaga. Sa araw pagkatapos nito, magkakaroon ako ng panghuling laro laban sa pamilya Hamilton para makuha ang kanilang lisensya sa kasino. Tumawa siya. Ganoon ba? Hindi naman masama. Kung iyon ang kaso, tingnan natin ang pamilya Liu sa ngayon. Mula nang bumalik ako, kailangan ko silang tapakan sandali. Sasabihin ko sa kanila na bumalik na ang kanilang hari. Sa bundok Taipang, kitang-kita ang Victoria Harbor mula sa bundok na villa ng pamilya Liu. Napuno ng makukulay na ilaw ang lugar, at iba't ibang alak ang inihain. Ito ay tunay na isang marangyang tanawin. Si Melissa, na tumaas sa kapangyarihan sa loob ng pamilya Liu, ay nakaupo sa tuktok ng bulwagan. Medyo lasing na siya. Pagpalain ng Diyos ang pamilya Liu. Tuwang-tuwa na bulalas niya. Ngayon lang, may balita mula sa airport. Ang ika-4 na prinsesa ng imperyo at Vice Commander ng Knights Templar, si Jason Liu, ay sumang-ayon na bisitahin kami pagkatapos dumating mula sa Walsh. Talagang pinagpala kami. Sa proteksyon ng imperyo, ang aming pamilya ay nakatakdang maging pinuno ng nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Napangiti si Quinton, na nakatayo sa ibaba ni Melissa. Alam niya ang tungkol sa makapangyarihang figure na inimbitahan ni Vince, ngunit wala siyang impormasyon tungkol sa nakaraan ng lalaki. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa kanyang mga plano.
Sa nangungunang apat na pamilya, ang pamilyang Leo ang may pinakamalaking kontribusyon sa pag-escort dito kay Jason. Medyo naghanda si Quinton para lang mabisita ng malakas na lalaki ang pamilya Leo. Si Mateo at ang mga nakapaligid sa kanya ay napuno, lahat upang sila ay magtrabaho ng exclusive para kay Quinton. Kaya't ang ngiti ni Quinton ay kasing liwanag ng araw nang marinig niya ang balita. Siya ang naging prinsipe ng pamilya Leo bilang kapalit ni Chris, ngunit dahil hindi sila magkapareho ng pangalan ng pamilya, ang kanyang posisyon ay itinuring na hindi lehitimo. Kung wala ang tulong ni Melissa, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na manatili sa posisyon na ito. Ngunit sa suporta ng mga pangunahing figure ng The Empire, mas magiging matatag ang posisyon nito. Nang marinig ang balita, ang mga nakababatang henerasyon ng pamilya ay napuno ng pagmamalaki at kasiyahan. Pupunta dito ang ika-4 na prinsesa ng Empire at Vice Commander ng Knights Templar. Anong karangalan? Pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Leo ang magiging pinuno ng nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Siguro malapit na tayong maging kapantay ng Yorks ng Hong Kong. Ang katayuan ng pamilya sa mataas na mga social circle ng Hong Kong at Las Vegas ay magbabago ng husto. Ang dalawang maimpluwensyang tao na inimbitahan sa pamilya ay nagmula rin sa mga nangungunang social circle ng Hong Kong. Alam na ang isang maimpluwensyang tao ay bumisita sa pamilya Leo sa sandaling dumating sila mula sa imperyo, ang iba pang mga mayayamang pamilya ay labis na nagseselos. Napakaswerte nila, hindi lang si Quinton ang tinitingala ni Vince, mahalaga din siya sa isang pangunahing karakter sa The Empire. Huwag na nating pag-usapan ang misteryosong Deputy Commander ng Knights Templar. Ang ika-4 na prinsesa ng maharlikang pamilya ay sapat na nakakatakot. Nabalitaan ko na ang Deputy Commander ay kapareho natin ng apelyido. Iniisip ko kung bahagi ba siya ng pamilya. Vroom! Sa sandaling ito, maririnig sa labas ang tunog ng umiikot na makina. Isang nakastretch na Rolls-Royce Phantom ang nakitang nagpark sa entrance ng villa. Nandito na siya, narito na ang ika-4 na prinsesa. Nandito na silang dalawa, salubungin sila ng malugod. Malakas na palakpakan ang narinig kung saan-saan. Nakapila ang lahat sa magkabilang gilid, naghihintay sa pagpasok ng dalawa. Clap, clap, clap. Matapos hamina ang palakpakan, may pumasok sa villa na pumapalakpak. Papalapit ng papalapit ang tunog ng kanyang pagpalakpak sa bawat segundo. Pagkatapos ay nakita ang isang lalaki sa red carpet. Matangkad siya at malakas, may matulis at gwapong mukha. Ang kanyang pagkilos lamang ay sapat na upang bigyan ang lahat ng naruroon ng isang hindi masabi na presyon. Nang makita ng mga Leo kung sino ang lalaki, laking gulat nila na napabuntong hininga sila. Hindi ba, si Jason yun? Malakas na sumigaw ang isang nakakilala kay Jason, isang lalaking may magandang kinabukasan sa Hong Kong at Las Vegas 6 na taon na ang nakararaan. Sa isang iglap, nabaling ang tingin ng lahat kay Jason. Nandyan siya. Paano ito posible? Maraming ideya ang lumitaw sa isipan ng lahat. Hindi sila natauhan sa sobrang gulat. Hindi pinansin ni Jason ang nalilitong tingin ng lahat, at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa kay Melissa. Sinuri niya ang babaeng nasa harapan niya na tila nanigas. Narinig ko na ang matandang bastard na si Alan ay isinailalim sa house arrest dahil sa iyo, sabi niya na may mahinang ngiti. Si Chris the little bastard ay nasaktan din sa iyo. Ang galing mo, Melissa. Isang malalim na ngiti ang naglaro sa labi ni Jason. Naningkit ang mga mata ni Melissa. Jason, matagal ka nang hindi bahagi ng pamilya. Bakit nandito ka pa? Wala kang kwentang bastard. Umalis ka na dito. Sampal. Kalmadong ibinaon ni Jason ang likod ng palad niya sa mukha ni Melissa. Pagkatapos ay nakita ang malakas na matandang babae na lumipad sa bulwagan na may 30 talampakan. Sinundan ng patay na katahimikan. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Napakagaling. Natahimik ang buong pamilyang Leo, lubos na natakot. Ano ang ginawa ni Jason? Sinampal lang ba niya ang babaeng kumokontrol sa buong pamilya? Sino ka? Ikaw. Si Quinton lang ang nakabalik agad ng malay.
Namilog ang kanyang mga mata sa gulat habang iniisip ang imposible. Sampal. Ibinagsak ni Jason ang likod ng kanyang palad sa kabuuan ni Quinton, hinampas ang huli sa lupa. Matapang siyang umupo sa upuan ni Melissa at pinag-krus ang kanyang mga paa. Nagsindi ng kanyang tabako, inutusan niya si Mateo, sabihin mo sa kanila. Kalmadong pumasok si Mateo mula sa pasukan. Malamig niyang tinitigan ang mga tao sa paligid niya, at pagkatapos ay bumulalas. Ang lalaking nasa harapan niyo ay walang iba kundi ang Baron ng Empire at ang Deputy Commander ng Knights Templar, si Jason Leo. Mula ngayon, ang villa na ito ay sasakupan ni Young Master Leo. Kasabay nito, ito ang magiging pansamantalang tirahan ng ika-4 na prinsesa. Kayong lahat, umalis kaagad sa lugar na ito. Sa ibang bagay, gusto kong may malaman kayong lahat sa ngalan ni Young Master Leo. Naaalala niyo pa ba ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, tama ba? Bibigyan kayo ni Young Master Leo ng 3 buong araw para maghanda para sa inyong libing. Lahat kayo ay luluhod sa harap ng pintuan bago kitilin ang inyong sariling buhay. Kung hindi, ginagarantiya ko sa inyo, nahuhukayin ko kahit ang mga buto ng inyong ninuno para lamang masunog muli ang mga ito. Tandaan, bawat isa sa inyo na nasangkot sa iskandalo 6 na taon na ang nakalipas ay dapat gawin ito. Ang mga tao ay agad na nagsisuray-suray paalis sa lugar sa utos ni Mateo. Nang makaalis ang lahat, dahan-daang naglakad ang ika-4 na prinsesa sa ibabaw ng carpet at pumasok sa bulwagan. Napakunot ang noo niya nang makita si Jason na nakaupo sa kanyang trono. Bakit ka nakikialam sa mga taong ito, Leo? Bakit hindi na lang sila patayin kaagad? Ang paghihiganti ay pinakamainam na ihain ng malamig. Gusto ko silang patayin, ngunit paano nila ako mababayaran sa nangyari 6 na taon na ang nakalilipas kung hindi nila natitikman ang sarili nilang gamot? Huwag kang mag-alala, malapit nang mapuno ng dugo ang Hong Kong. Gusto kong magbago ng tuluyan ang Hong Kong at Las Vegas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2875. Alas 10 ng gabi. Walang makikita sa madilim na kalangitan sa gabi. Ang Hong Kong ay nababalot ng kadiliman. Kahit saan natatakpan ng madilim na ulap. Parang may paparating na bagyo. Tunay, isang nakababahalang tanawin. Pumasok si Harvey sa Garden Villa ng pamilya York matapos makatanggap ng tawag mula kay Queenie na nagsasabing gusto siyang makita ni Marcel. Umalis siya kaagad pagkatapos niyang marinig iyon. Tutal, sa Garden Villa siya nakatira nitong mga nakaraang araw. Karaniwan, palagi niyang nabubunggo si Marcel. Hindi tatawag si Queenie kung hindi importante. Pagdating niya, nakahanda na ang mga inumin sa loob ng dining room ng villa. Hindi ginalaw ni Marcel ang kanyang mga gamit kahit nakitang dumating si Harvey. May mga hawak siyang pictures, at inabot kay Harvey nang lumapit si Harvey. Tumango si Harvey kina Selena at Queenie na nasa harapan niya bago tumingin sa mga litrato. 2 tao ang ipinakita. Ang isa ay may halong lahi na babae, at ang isa naman ay isang gwapong binata. Sa pamamagitan pa lamang ng mga larawan, nararamdaman pa rin ni Harvey ang kanilang elite fierce aura. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na salubungin ang kanilang mga mata. Sandaling ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagtanong, sino ang 2 ito? Isa sa kanila ang ika-4 na prinsesa ng imperyo, sagot ni Marcel. Ang isa pa ay ang Imperial Baron at Deputy Commander ng Knights Templar, si Jason Leo. Harvey stated his acknowledgement bago ibinaling ang tingin kay Queenie. Yung isa sa kanila ang cheap fiancé mo. Yung isa, mistress niya, I think. Nakarating na ang 2 sa Hong Kong International Airport ngayon. Ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong at iba pang mayayamang pamilya ay nagpaplano na samahan sila ng halos 10,000 gwardya. Nataranta si Harvey. Ang buhay ay parang chess game. Nabalitaan lang niya ang tungkol kay Jason at sa ika-4 na prinsesa mula sa kay Aurora kaninang hapon. Ngunit hindi niya inaasahan na darating sila ng ganoon kaaga.
At, pumunta ba siya sa pamilya Liu? Pagkatapos ng napakalakas na pagbabalik, lumuhad ba ang pamilya Liu sa harap niya kasama ang matandang paniki na iyon? Mapait na tumawa si Marcel. Buti sana kung ganoon. Magkakaroon na lamang ng isang tao na lalaban para sa trono ng Hong Kong. Ngunit nang pumunta si Jason sa pamilya Liu, sinampal niya kaagad si Melissa. Kasabay nito, inukupan niya ang Mountain Peak Villa ng pamilya at ginawa itong base camp. Ibang bagay, inutusan niya ang mga taong sangkot sa paninirang puri 6 na taon na ang nakalilipas na wakasan ang kanilang sariling buhay bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, nagbanta siya na huhukayin ang kanilang mga ninuno mula sa lupa para lamang masunog sila. Ikinalungkot ni Marcel ang sitwasyong ito. Hindi siya nandito para maghayganti. Narito siya upang baguhin ang Hong Kong at Las Vegas. Inabot ni Marcel kay Harvey ang laptop. Ang isang insidente na naganap 6 na taon na ang nakakaraan ay dokumentado sa loob. Matapos basahin ang napakabaliw na kwento, sinabi ni Harvey, ito ay karaniwang Hong Kong's Count of Monte Cristo. Iyon ay sinabi, ang Yorks ng Hong Kong ay hindi kasangkot sa sitwasyon. Bakit ka natatakot? Natatakot. Humagalpak ng tawa si Marcel. Natatakot ako, ngunit hindi dahil nakapatay siya ng mga tao. Maraming mayayamang pamilya mula sa Hong Kong ang nanatiling neutral sa lahat ng panahon. Kung magpasya silang pumanig sa imperyo dahil sa sitwasyong ito, ang mga tao sa bansa H ay nasa matinding panganib. Kung kasali ang mga mayayamang pamilya mula sa Hong Kong at Las Vegas, hindi magiging masyadong interesado si Harvey sa sitwasyong ito. Ngunit matapos ituro ni Marcel ang tunay na intensyon ni Jason na bumalik, hindi napigilan ni Harvey na sumimangot. Pinalayas lang ni Harvey ang isang grupo ng mga taga-isla sa Hong Kong at Las Vegas, ngunit nagpakita na naman si Jason. Sa paghusga mula sa resume ni Jason, kinatawan niya ang Western Army na sumalakay sa H Country Bridgehead. Nadama ni Harvey ang pangangailangan na maging maingat pagkatapos na mapagtanto ang katotohanan ito. Gusto mo tawagan ko siya at ibalik siya sa Empire? Tanong niya. May utang na loob pa rin sa kanya ang Empire. Kung gusto ni Harvey, tiyak na gagawin ng panganay na anak ng Empire, na si Victoria, ang hiling niya. Ngunit maliban kung ito ay talagang kinakailangan, si Harvey ay hindi nais na humingi ng ganoong uri ng pabor. Kung hindi niya gagamitin ng bahagya ang tulong nito, magkakaroon siya ng mas kaunting pagkakataon na humingi ng iba pa. Kahit na nagawa mong itaboy siya ng isang beses, masisiguro mo bang hindi na siya babalik pagkatapos ng ilang taon? At saka, hindi magiging madali ang pagpapaalis sa kanya dito. Malinaw sa isip ni Marcel. Malungkot ang mukha niya. Ang kanlurang hukbo ay natatakot sa pag-usbong ng bansa H. Bukod sa sariling ambisyon ni Jason, pumunta rin siya dito upang subukan ang bansa H bilang kapalit ng Western Army. Maliban kung tayo ay may lakas na itaboy siya palabas ng lungsod, magpapakita tayo na walang kapangyarihan sa harap ng kanlurang hukbo kung gagamit tayo ng ibang paraan. Tumango si Harvey. Naiintindihan ko na ngayon. Habang mukhang malakas ang pagbabalik ni Jason, sa katunayan, sinusubukan lang ng Western Army ang tubig dito. Ngunit sa lakas ng mga York ng Hong Kong, hindi dapat mahirap para sa iyo na harapin si Jason. Tama ba? Kahit na siya ang Vice Commander ng Knights Templar, God of War, at isang Baron ng Empire, wala siyang karapatang kumilos ng bongga sa iyo. Hinaplos ni Marcel ang kanyang mga sentido, at nakaramdam ng bahagyang pananakit ng ulo. Matalino si Jason. Kasama niya ang pang-apat na anak na babae. Dapat mong malaman na ang Hong Kong ay pinamumunuan ng imperyo sa loob ng halos 100 taon. Ang mayayamang pamilya dito ay may malalim na kaugnayan sa imperyo. Kasama ang mga tao mula sa Yorks ng Hong Kong. Not to mention, baka si Vince ang nasa likod ng pagbabalik ni Jason. With his engagement to Queenie, it would cause a lot of trouble if I tried to settle all of this myself. Isang maling galaw lang, at ang Yorks ng Hong Kong ay magmumukhang walang puso. Iyon ang dahilan kung bakit wala akong magagawa.
Dahil dyan, malamang uupo lang ang pamilya namin at panuurin si Jason sa kanyang negosyo. Si Vince naman, malamang na finalize na niya ang engagement nina Jason at Queenie. Kapag nangyari iyon, sa wakas ay mapapatatag ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Kahit na walang gagawin ang Yorks ng Hong Kong, hindi ba gaganti ang 4 na nangungunang pamilya ng Hong Kong nang inatake sila ni Jason? Nakita ko ang mga dokumento. Lahat sila ay nasangkot sa isang iskandalo 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi ba pwedeng magsama-sama na lang sila at humarap kay Jason ng lubusan? Umiling si Marcel. Si Jason ang tunay na Diyos ng digmaan. Mayroong 200 inapo ng bansa H na naglilingkod sa kanya upang tumayo. Maliban kung pakilusan nila ang buong hukbo, hindi sila makakalaban ni Jason sa mga tuntunin ng lakas ng militar. Ibang bagay. Dahil ang pang-4 na prinsesa ay nasa tabi mismo ni Jason, nangangahulugan ito na siya ay ganap na sinusuportahan ng The Empire. Ang nangungunang 4 na pamilya na kabilang sa imperyo ay hindi man lang manggahas na labanan ang kanilang mga amo. Sabi sa natanggap kong balita, nagkasundo sila. Plano nilang padalhan si Jason ng astronomical check, ilang napakahalagang asset, at ang stock na hawak nila. Umaasa silang pigilan si Jason sa kanyang mga landas sa pera. Kahit na sinabi ni Jason na gusto niya ang kanilang buhay, hindi niya agad pinatay silang lahat sa pagbalik. Binigyan niya sila ng oras para magmuni-muni. Kaya nagpasya silang sirain ang iskandalo 6 na taon na ang nakalilipas na may maraming pera. Hindi man lang kumilos si Jason. Ang ginawa lang niya ay okupahin ang villa ng pamilya Liu. Gayunpaman, sumuko na ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong. Ang gulo din ng Yorks ng Hong Kong. Wala akong magagawa ngayon. Huminga ng malalim si Marcel. May kapangyarihan nga siya na lutasin ang sitwasyon, ngunit dahil sa engagement nina Jason at Queenie, siya pa rin ang biyenan ni Jason. Sinong biyenan ang magpapakilos ng buong hukbo para patayin ang kanilang manugang? Ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong. Sumili ang mga labi ni Harvey sa isang maliit na ngiti. Ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong at ang 4 lords ng Hong Kong ay sanay na magdulot ng gulo. Kasama rin ang pamilya sa pagdating ni Jason. Kahit na nagtrabaho lamang sila para sa kanilang Panginoon na si Vince noon. Mas naintindihan ni Harvey kung paano sila umaarte pagkatapos makita silang sumuko ng napakabilis. Sasamantalahin lang nila ang mahihina. Hindi sila mangangahas na labanan ang sinumang mas malakas kaysa sa kanila. Hindi sila magdadalawang isip na lumuhad sa isang tibok lang ng puso. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung ang 4 na nangungunang pamilya ng Hong Kong ay lumuhad kay Jason, o kahit na makiisa sa kanya, sabi ni Marcel. Ang pinakakinabahala ko ay uutusan sila ni Jason na pilitin ang kamay ni Lola York sa kanyang party sa kaarawan. Kapag napilitan si Lola York sa pakikipag-ugnayan at itulak ako sa aking posisyon, mananalo si Jason. Sa paghusga sa mga aksyon ni Vince, gagawin niya ang lahat para umangat sa kapangyarihan. At kung makuha ni Jason ang Yorks ng Hong Kong, ang pamilyang ito ay mamamatay magpakailanman. Lalong sumakit ang ulo ni Marcel. Sa tulong ni Queenie, nakuha niya si Vince sa gulo. Gayunpaman, ang makapangyarihang pagbabalik ni Jason ay nagdulot ng lubos na kaguluhan. Saglit na pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Maaari nating pag-isahin ang gobyerno ng Hong Kong, Dragon Palace, at Longmen. Kapag napatay natin si Jason, malulutas na ang lahat. Mahirap, masyadong mahirap. Muling bumantong hininga si Marcel. Ang Hong Kong ay isang internasyonal na metropolis. Ito ay parehong kalamangan at kawalan. Sanay na ang lipunan sa kalayaan. Ang mga tao sa lahat ng mga kalakal ay naninirahan din dito. Kung talagang ilalabas natin si Jason gamit ang gobyerno, ang Western media ay magkakaroon ng pinakamahusay na dahilan upang matamaan ang bansa H. Ang ilang mga tao ay maaaring gumamit ng mga taktika para sirain ang lungsod na ito. Hindi natin magagamit ang isang bagay na tulad nito maliban kung talagang kinakailangan. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Harvey na sumulyap kay Marcel.
Gusto mo bang ako na ang bahala sa kaguluhang ito para sa iyo? Umiling si Marcel. Hindi. Sinusubukan ko lang na ipaalam ito sa inyong lahat para maibalik ninyo ang aking asawa at anak sa country age kung may mangyari. Natural, mayroon ng paraan si Marcel sa pagharap sa sitwasyong ito. Sinabi niya ito kay Harvey dahil may karapatang malaman si Harvey. Handa si Marcel na harapin ang digmaang ito ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din sila. O sa halip, sa Hong Kong at Las Vegas, mananatiling buo ang pamilya Clark, pamilya Mendoza, pamilya Hamilton at ang iba pa. Kung nandito lang si Jason para maghiganti pagkabalik niya, wala sa akin iyon. Ngunit kung susubukan niyang sirain ang dalawang lungsod mula sa mukha ng bansa H, ang kanyang titulo bilang God of War ay magtatapos na ngayon. Walang ekspresyon si Harvey. Ang sinumang nang ahas na subukang samantalahin ang bansa H ay mas mabuting maging handa na ilagay ang kanilang buhay sa linya. Tumingin ng malalim si Marcel sa mga mata ni Harvey. Bigla naman siyang tumawa. Tinawagan kita dito para sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Kung magagawa nating harapin si Jason, ang bastard na si Vince ay hindi na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na mabuhay muli. Sa palagay ko maaari mong isaalang-alang ang pagpapakasal kay Queenie sa puntong ito, at maging aking manugang. Ang Yorks ng Hong Kong ay sa iyo na ay ikaw ang mamuno mula ngayon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey bago niya ibinaling ang tingin kay Selena, na nakangiti ng malawak. Natahimik siya. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang ibig sabihin ng isang taong labis na naaakit sa kanya na maging susunod na manugang. Makalipas ang kalahating oras, nagmamadaling lumabas si Harvey sa eksena. Kung hindi, kaladkarin siya ni Selena para itakda ang petsa ng kanyang kasal. Inihatid ni Queenie si Harvey pabalik sa Urban District. Silang dalawa lang ang nasa loob ng sasakyan, at tahimik. Tahimik na nag-iisip si Harvey sa sitwasyon na kasalukuyang napakalungkot. Alam niyang magiging matarik na daan ang pag-angat ng bansa H. Ngunit hindi niya alam na susubukan din itong pigilan ng ilan sa mga inapo ng bansa. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa sitwasyon, maaaring maunawaan ni Harvey ang kanilang mga motibo. Ang mga tinatawag na mga inapo na ito ay nagbayad ng mabigat na presyo upang maglayag sa karagatan upang manatili lamang sa edad na 80. Sa kanilang mga mata, ang bansa H ay tanda ng kahinaan. Sa pinakamainam, ito ay isang malayo at atresadong bahagi ng lupain. Hindi nila inaasahan na ang bansa ay uunlad sa pinakamalakas sa mundo sa loob ng 10 taon. Maging ang mga ordinaryong tao ay maaaring tamasahin ang kanilang tinatawag na kaluwalhatian at kayamanan sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanilang bansa. Ang kamakailang kasaganaan ng bansa ay nagpuno sa mga taong ito ng sama ng loob at puot. Ang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanila ng pagpayag na maging tulay ng kanlurang hukbo. Ligtas na sabihin, ang mga taong ito ay higit na napupuot sa bansa H kaysa sa mga kanluranin mismo. Si Jason, Mateo, at ang mga inapo ng Knights Templar ay mga pambihirang tao na kumakatawan sa gayong mga taksil. Kung magtagumpay ang mga taong ito at naging sanhi ng pagbagsak ng Hong Kong at Las Vegas, tiyak na maaapektuhan ang kaunlaran at katatagan ng country age. Huminga ng malalim si Harvey. Kailangan niyang maghanap ng dahilan para isali ang sarili sa laban na ito. Ang bagay ay, siya ay medyo nag-aalala tungkol sa pagpapaalam sa matandang fox na si Marcel na kumilos ng magkasama. Nagbibiro lang ang tatay ko, Harvey. Huwag mong isapuso. Sinubukan ni Queenie York na ipaliwanag ang sitwasyon habang iniikot ang manibela matapos makita ang nalilitong hitsura ni Harvey York sa kanyang mukha. Nagbibiro siya. Bumalik sa katinuan si Harvey matapos siyang matigilan ng ilang saglit. Tungkol saan? Namumula ang mukha ni Queenie ngunit perpektong nakatago sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang mga sinabi niya pagkatapos. Hindi mo kailangang mag-alala kung dati ay ang tingin ko sa iyo bilang aking kapatid, pagkatapos ay tinatrato kita bilang aking kaaway, ngunit ngayon ay tingin ko sa iyo bilang aking mabuting kaibigan. Pakiramdam ni Queenie ay mali ang kanyang mga sinabi. Ayan yun, mahinang bulong ni Queenie. Oh,
Ang sinasabi mo ay manugang ako. Kusang sumagot si Harvey. Tuluyan na siyang nawala ng imak pagkatapos. Sa tuwing nakikita nila ako, patuloy nila akong hinihiling na maging manugang nila. Guwapo ba talaga ako? Bumantong hininga si Queenie bago mahinahong sumagot. Kung nagtatrabaho ka sa Everblue Pub, sigurado akong kikita ka ng malaki sa isang gabi lang. Sumandal si Harvey sa upuan at bumantong hininga. Kalimutan mo na lang. Alam mo may asawa na ako. Kung malaman ng babaeng iyon na pag-aari ako ng iba. Biglang napatigil sa pagsasalita si Harvey. Medyo nagdududa ang pag-uusap nilang dalawa tungkol sa ganoong sensitibong paksa. Matapos huminga ng malalim ay mabilis na iniba ni Harvey ang usapan. Iniisip ko lang, bahagyang responsable ako sa pagbabalik ni Jason Leo. At saka, sinira ko ang mga plano ni Vince York kamakailan. Iyon ang dahilan kung bakit napipilitan din akong kumilos. Kung gayon, umaasa akong alam ni Jason kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang sarili. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Queenie matapos mapansin na iniba ni Harvey ang usapan. Hindi siya nagtagal sa paksa, ngunit medyo nalulungkot pa rin siya kahit na iyon ang kaso. Naisip niya na sa puso ni Harvey, si Queenie ay walang iba kundi isang kapatid at kaibigan. Saglit niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Pero kung gusto mong labanan si Jason, mas mabuting mag-isip ka muna ng escape plan. Napaka-bisyo ng lalaking ito. Kung naamoy niya na laban ka sa kanya, malamang na siya ang magkukusa. Maaaring ibagsak niya ang mga taong mahalaga sa iyo sa bansa H bago gamitin ang mga ito laban sa iyo. According to my information, that has been his modus operandi for some time now. Tumango si Harvey. Sinunod niya ang babala ni Queenie at nagtaas ng bantay. Inilabas niya ang kanyang cellphone para magpadala ng ilang text na nagsasabi kina Tyson Woods, George Zabel, at sa iba pa na bumalik sa Country H. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ethan Hunt na panuulin ang Buckwood, at si Travis Hunt na manatili sa Mordo upang maipagpatuloy niya ang kanyang negosyo doon ng payapa. Kasabay nito, hiniling niya sa pamilya Clark, sa pamilya Mendoza, at sa pamilyang Johnson na mag-ingat at makipag-ugnayan. Matapos gawin ang pag-aayos, nakaramdam ng kaunting emosyon si Harvey. Sa puntong ito, nagkaroon siya ng malaking pamilya na may napakatagumpay na negosyo. Siya ang nagmamay-ari ng Sky Corporation sa Southlight at Kaizen Group sa Mordo. Sa paghusga mula sa sitwasyon, malamang na isasama niya ang kanyang mga mapagkukunan mula sa Hong Kong at Las Vegas upang mag-set up ng isang bagong kumpanya. Ang mga taong walang kawala ay hindi natatakot sa mga taong nasa kapangyarihan. Si Harvey ay itinuturing na medyo malakas na karakter ng marami. Naturally, hindi magiging madali para sa kanya na gumawa ng anumang bagay tulad ng dati. Napangiti si Queenie nang makitang nag-aayos si Harvey base sa kanyang mungkahi. Akala niya ay wala na siyang pagkakataong makasama si Harvey, ngunit pakiramdam niya ay magiging mabuting kapareha niya ito. Kabanata 200. Matapos huminga ng malalim, napawi sandali ni Queenie York ang mga hindi kinakailangang iniisip bago siya ngumiti. Ngayong napagpasyahan mong kumilos, ano ang susunod mong planong gawin? Uupo muna ako sa ngayon. Tingnan ko kung ano ang mangyayari. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Harvey York bago siya tumawa. Malakas lang ang pagbabalik ni Jason Leo, di ba? Hinihiling niya na ang lahat ay magpakamatay sa harap niya. Gusto kong makita kung may gagawa sa hinihiling niya. Kapag may ginawa ulit si Jason, hahanap tayo ng pagkakataon para umatake. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sigurado ako dito. Natural, kailangan nating palakasin ang ating mga depensa sa Luxus Consortium. Pagkatapos ng lahat, maaaring ikaw ang kanyang unang target. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Harvey ang isang tulad ni Jason. Ang isang bata at walang katulad na war god na tulad niya ay tiyak na magiging sobrang mayabang. Kung ikukumpara kina Lucas Jean, Hector Thompson, at sa iba pa mula noon, ang mga tulad ni Jason ay mas mahirap pakitunguhan. Kung may pagkakataon, hindi rin tututol si Harvey na makilala ang Diyos ng digmaan ng Knights Templar.
Matapos ganap na talunin ang commander ng Knights Templar, ang bagong Diyos ng digmaan ay naglakas loob pa ring gumawa ng kaguluhan sa Hong Kong. Ito ay sapat na upang patunayan ang tiwala ng lalaki. Napangiti si Queenie. Ang Garden Villa ay isang magandang lugar. Pero, hindi muna ako babalik sa ngayon. Pakiusap, dalhin ako sa Three Seasons Hotel sa halip. Napangiti si Queenie na walang ingay bago mabilis na pinaikot ang sasakyan. Pagdating pa lang ng dalawa, agad na naputol ang pag-iisip nilang magpahinga. Ang unang lalaki ng Hong Kong, si Toby Clark, at ang kanyang anak na babae, si Leslie Clark, ay matagal nang naghihintay sa bulwagan. Suot ni Toby ang kanyang casual na damit habang nagpapakita ng malalim na tingin habang nakatitig sa mapa sa dingding. Ang aura ng isang upperclassman ay hindi lumiwanag mula sa unang commander, at isang bakas lamang ng pag-aalala ang lumitaw sa kanyang mukha dahil doon. Nang makita ni Leslie si Harvey, sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Pero nang makita niya si Queenie na nakatayo sa tabi niya, medyo naging kakaiba ang ekspresyon niya. Bumalik ka na, Mr. York. Nagningning ang mga mata ni Toby nang lumitaw si Harvey bago siya binati ng mainit. Tumango si Harvey na may seryosong ekspresyon sa mukha. Ikaw ang unang namumuno dito, Toby. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Medyo natatakot ako na pumunta ka dito para lang makita ako. Napabuntong hininga si Harvey. Dapat ay pumunta dito si Toby para sa isang bagay na madalian. Sa pagkakakilanlan ni Toby, hindi siya darating kung hindi ito masyadong mahalaga. Habang ang Hong Kong ay nasa ganap na kaguluhan, ang sitwasyon ay naging mas malala. Kaya naman medyo sumama ang pakiramdam ni Harvey sa puntong ito. Masasabi niya kung bakit bumisita si Toby pero mas gugustuhin niyang lumayo ito. Ginoong York, gusto kong magkaroon ng midnight snack kasama ka dahil kakauwi ko lang mula sa trabaho. Mukhang abala ka, bagaman. Kung ganoon, darating ako sa ibang araw, nakangiting sabi ni Toby. Pero dahil nandito na ako, may kailangan akong pag-usapan sa iyo. May oras ka ba? Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga sentido bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Umupo.